Punta na po tayo sa Exodus chapter 31 part 3 at ito po yung pagpapatuloy ng pag-aaral natin sa Sabat, no? Tayo po ay saglit munang manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo sa amin sapagkat kami ay patuloy na kinakalinga at pinagpapala mo sa iba't ibang kaparaanan. Salamat sa magdamag na kami ay nakatulog ng maayos, nakapagpahinga ang aming mga katawan at sinustain mo ang aming buhay. At kami ay may buhay at kalakasan sa umagang ito. Salamat at dinako mo kami sa bahay panambahang ito upang ikaw ay aming papurihan at sambahin at makinig ng iyong mga salita upang kami ay mabigyan ng kaukulang instruction kung ano ang dapat naming gawin at upang kami ay mabuhay ng nakalulugod sa iyong banal na harapan. Tulungan mo po ang iyong lingkod na tagapaghatid at tagapagpaliwanag ng iyong mga salita at ganun din po ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa umagang ito. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at masasalamat sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Dito ho tayo nag-focus nung last Sunday sa particularly verses 13 and 14. So, let's read once again ito pong verses 12, 13, and 14 in Exodus 31. Adonai said to Moshe, "Tell the people of Israel, you are to observe my Shabbat. For this is a sign between me and you through all your generations, so that you will know that I am Adonai who sets you apart for me." So this is not optional. Observing Sabbath is mandatory because it is God's commandment. Therefore, you are to keep my Shabbat because it is set apart for you. Everyone who treats it as ordinary must be put to death. For whoever does any work on it is to be cut off from his people. So we can see here the seriousness of this command. On 6 days, work will get done, but the seventh day is Shabbat. For complete rest, set apart for Adonai. Whoever does any work on the day of Shabbat must be put to death. The people of Israel are to keep the Shabbat, to observe the Shabbat through all the generations as a perpetual covenant. It is a sign between me and the people of Israel forever. For in 6 days Adonai made heaven and earth, but on the seventh day he stopped working and rested. So here we see the basis of God, why he implemented this Sabbath or Shabbat. When he had finished speaking with Moshe on Mount Sinai, Adonai gave him the 2 tablets of the testimony, tablets of stone inscribed by the finger of God. So in just a way of review po, nakita natin na may pagkakaiba yung word na holy sa verse 13 at saka dun sa verse 14. And the emphasis, mga kapatid, doon po sa verse 14 ay yung word na holy, which is kodesh in Hebrew, na ang ibig sabihin is holiness. So, nawala ang ating display. So, ang message po sa atin is the holiness of Sabbath is transmitted to those who observe Sabbath. No? So, yun ang alalahanin natin. So, if we observe Sabbath, the holiness of Sabbath is transmitted sa iyo na nag-o-observe nun. Okay? Yun po yung ibig sabihin. Now, tingnan nun natin ang Hebrew root ng Sabbath na ito. In verse 8 to 11 ng Exodus 20, ang sabi po dito, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord, your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter,
your male servant or your female servant or your livestock, or the sojourner who is within your gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. So kaya required lahat ng tao, lahat ng hayop, no? Pati po yung kanilang mga servants, pati po yung kanilang mga sojourner o yung mga dayuhan ng mga nanlalakbay na nandun sa kanila. Lahat po sila required to observe the Sabbath day. At ang dahilan po ng Diyos doon, dahil yun ay diniklara niyang holy. At yun ay araw niya. No? Kaya dapat i-observe. Now, ito pong Sabbath na ito ay hindi nagsimula nung ang mga Israelita ay binigyan na ng batas ng Diyos. Ito po ay nagsimula pa lang sa Genesis, doon sa creation account. In verse 2 to 3 ng Genesis chapter 2, it says, "And on the seventh day, God finished His work that He had done, and He rested on the seventh day from all His work that He had done. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all His work that He had done in creation." So ibig sabihin nung nagpahinga, hindi napagod, kundi nagpahinga kasi tapos na yung kanyang creation. Wala na siyang i-create pa. Complete na po. Kaya He rested. Kaya yung ika-seventh day ay ginawa niya po itong holy. No? Kaya nagpahinga. Now, ang Hebrew word po dyan is Shabbat. Ang English word is Sabbath. Na ang ibig sabihin po is to cease, tumigil. Kaya hindi po ibig sabihin ng Shabbat ay Sabado. No? Hindi po siya Shabado. Siya po ay Hebrew word na ang ibig sabihin po ay to cease, tumigil. Kaya siya tumigil, tapos na ang kanyang pag-create. Okay? Kaya naman po, ang utos ng Diyos bilang paggalang dun sa sacred block of time na yon, natatandaan niyo po pa ba yon? The sacred block of time na yon ay kailangang irespeto yon. Dahil yon ay araw ng pagtigil sa paggawa. Kaya dapat magtigil sa paggawa ang lahat. At i-observe ito. Sabi po doon sa Exodus 31 verse 16, "Therefore the people of Israel shall keep the Sabbath, observing the Sabbath throughout their generations as a covenant forever." So kaya hindi po ito natapos from the time of Genesis up to now and to the future. Hindi po natatapos ang Sabbath. Hindi po ito nagkaroon ng expiration. No? At ito po ay para sa lahat, hindi lang para sa Hudyo. Kasi nga, ito ay ibinigay ng Diyos sa panahon pa na wala pang mga Hudyo. Sa panahon na wala pang law. Sa panahon na wala pa ang Israel. Ito ay binigay ng Diyos sa panahon pa lang ng creation account. At ine-expect niya ito ay utos sa lahat ng tao na i-observe ito. Ano nga ba ang mga nangyari? Ba't hindi na to iniintindi ng tao? Ba't hindi na siya ino-observe? So tingnan ho natin yung mismong Sabbath day. In Acts 17:11, no? Titingnan ho natin dito, ano ba nangyari sa kasaysayan? Bakit ba nawala itong Sabbath na ito? Hindi na pinapansin ng maraming tao. Sabi po sa Acts 17:11, "Now these Jews, the Bereans, were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so." Now, sabi po dyan, they received the word with all eagerness, examining the scriptures. Ang question po, anong scriptures ang ina-examine nila? Wala pang New Testament na nakasulat dito nun. So, ibig sabihin po, ang ina-examine nila ay yung pong Old Testament na tinatawag natin. Dahil yun ang nakasulat na, especially the Torah.
Kaya lahat ng itinuturo ni Paul during that time, ine-examine nitong mga Bereans na ito kung siya ay naka-align sa scriptures. At ano yung scriptures? Yung Old Testament. Yung pong yung Tanakh or yung Torah, the first 5 books. So yun ang basihan ng mga Bereans to check whether ang itinuturo ni Pablo ay tama or mali. Doon nila chine-check yun. Yun ang kanilang standard, yung Old Testament. No? So what was considered scripture in the New Testament? It is the Old Testament. Everything in the New Testament had to line up in agreement with the Old Testament. Now, kaya ako po binabanggit ito mga kapatid kasi tatalakayin natin ano yung scripture sa New Testament na pinagbasihan ng maraming Kristiyano, bakit ang Sabat ay hindi na ino-observe ngayon? At bakit Sunday ang ginawang Sabat? Okay? Nasusundan niyo po ako? So nagbi-build up ako dito ng case. Kaya ako po binabanggit ito sa inyo. So yung mga Bereans, aaralin nila yung itinuturo ni Pablo at ang basihan nila na tama ang itinuturo ni Pablo, yung Old Testament. Yun ang scriptures na tinitingnan nila. The Old Testament actually was the foundation upon which the New Testament was written. As I have said several times, more than 50% of the New Testament, it's either a direct quotation from the Old Testament or implied, no, taken from the Old Testament. Kaya ang New Testament ay nasulat po na ang kanyang basis, ang kanyang reference ay ang Old Testament. Meaning, ang itinuro ng Panginoong Hesus, ang itinuro ng mga disciples, ang itinuro nila Paul, ang basis nila is the Old Testament. Kaya naisulat ang New Testament. Sa Acts chapter 13, chapter 16, at saka chapter 17, diyan nyo po mababasa na ang Sabat ay ino-observe ng mga disciples. Ino-observe, mismong si Paul ay nag-observe ng Sabat. At mismong ang Panginoong Jesucristo nag-observe ng Sabat. Kaya ang tanong ko nga po sa atin lahat, kung si Jesus inobserve ang Sabat during His time, kung ang mga apostles and disciples ay inobserve ang Sabat, bakit hindi natin ino-observe? Well, in fact, it is commanded in the scriptures. Hindi po siya optional. Siya ay commandment na dapat sundin. Magtataka tayo dahil sa 10 Commandments, pang-apat siya. Bakit yung siyam ino-observe natin? Bakit yung pang-apat hindi? Bakit natin inihiwalay yung pang-apat na commandment na to observe the Sabbath, pero yung siyam valid sa atin? Bakit ho? Di ba? Ano ang nangyari? In Acts chapter 20, verses 6 to 7, sabi po dyan, "But we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread. And in 5 days we came to them at Troas, where we stayed for 7 days. Ito po yung sinasabi kong scripture na ginamit ng maraming Kristiyanong basihan para hindi na i-observe ang Sabbath ng Saturday, kundi i-observe na ang Sabbath ng Sunday. Kaya po ang nangyari, yung Sunday ay siyang naging Sabbath ng mga maraming Kristiyano dahil sa mga talatang ito. Bakit po? Ano ang sabi? Kasi sabi dun sa naka-highlight na yellow, on the first day of the week. Ano po ang first day ng week? Sunday. Di ba? Ano ang ginawa? Sabi diyan, on the first day of the week, when we were gathered together to break bread. Ano yung breaking of bread sa atin? Communion, di ba? To break bread.
Paul talked with them, intending to depart on the next day, and he prolonged his speech until midnight. So sabi nila, ayan ang liwanag. On the first day of the week, dun sila nagkaroon ng communion. So ibig sabihin, yun na yung kanilang Sunday service. Kasi sabi, on the first day of the week. Now, kung iintindihin natin ito sa English, tama yung kanilang sinasabi kasi ang first day of the week is Sunday. At doon nag-break ng bread. Doon nag-communion sila Paul. Sa madalit salita, Sunday na ang worship service. Yun na yung Sabbath. Make sense, no? Pero tingnan ho natin. Kasi, hindi naman nasulat sa English ang Bible. Ang Bible ay nasulat sa Hebrew, yung Old Testament, at sa Greek, yung New Testament. Dahil ito ay nasa New Testament, titingnan natin ngayon kung anong Greek word na ginamit dyan. Para mapagtibay natin kung totoo ngang Sunday yon, kung totoo ngang first day of the week yon. Upon checking, yung first day of the week na yon sa Greek, ang ibig sabihin po niyan ay Miaton Sabaton. Okay? So yung first day of the week in English, pag binasa niyo po sa Greek, you can check that out, yun po ay Miaton Sabaton. So Englishin natin ngayon yung Miaton Sabaton. Yun po ay one of the Sabbaths. Kaya hindi po siya first day of the week. Ang Greek na Miaton Sabaton ay one of the Sabbath in English. Hindi po siya first day of the week. Kaya po, even the word day, first day of the week, even the word day is not in the original Greek of this verse. On the first day of the week, the word day, it's not even in the Greek language. Kaya po, this is a huge translation error that has been openly accepted as truth over the years. Kaya sabi nila, because of that, Sunday na. Kasi nakita natin sila Paul, doon sila nag-communion on the first day of the week. Pero in Greek language, hindi po siya first day of the week. No? And even the word day, wala po dun sa original Greek. So, kaya kailan pag tiningnan po natin dito, sa tamang translation niya, kailan nag-communion sila, sila Paul? Nag-communion sila ng one of the Sabbath. Ibig sabihin, Sabbath sila nag-communion, therefore, mismong si Paul, ino-observe ang Sabbath. Ino-observe niya ang Sabbath. Kaya yung mga Bereans, chine-check nila kung tama ang itinuturo ni Paul at ang basis ng mga Bereans to find out na tama ang tinuturo ni Paul ay ang Old Testament. Kasi yun ang scripture nila nung time na yon. And in the Old Testament, observing the Sabbath is a commandment na dapat nilang sundin. Kaya binabantayan nila yon kung si Paul ino-observe ang Sabbath. In Acts 20, basahin ho natin ulit yung verses 6 to 7. But we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread. That's the biblical feast day. And in 5 days we came to them at Troas, where we stayed for 7 days. Insert natin ngayon yung Greek language. Miaton Sabaton. Ibig sabihin, one of the Sabbath. Hindi po first day of the week. Nakuha niyo po?
When we were gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the next day, and he prolonged his speech until midnight. Kaya kung meron pong magsasabi sa inyo na kaya namin ino-observe yung Sabat na siya ay Sunday, dahil sabi ni Paul sa Acts chapter 20, on the first day of the week, nag-communion sila. But that is not the correct translation of it. Pag tiningnan natin yung Greek words na ginamit, dahil doon siya isinulat ang New Testament. Okay? In Exodus 31:12-13, and the Lord said to Moses, you are to speak to the people of Israel and say, above all you shall keep my Sabbath. Take note, mga kapatid. Anong sabi ng Diyos kay Moses? Sabihan mo yung mga tao, above all. Pagkatapos ibigay ng Diyos ang law, pagkatapos niyang ibigay yung instruction kung paano itatayo ang tabernacle, pagkatapos niyang i-specify lahat ng mga anong garments ang gagamitin ng priest, kulay, sukat, lahat. Pagkatapos niyang sabihin kung paano sila maghuhugas ng kamay at paa doon, paano nila magsasacrifice ng hayop, paano dun sa altar of incense, paano yung sa showbread, sa menorah, doon sa Holy of Holies. Pagkatapos niya pong na-define lahat yon, sabi ng Diyos, above all, you shall keep my Sabbath. I hope nakikita po natin kung gaano kahalaga sa Diyos tong Sabbath na to. Kasi pagkatapos niyang bigyan si Moses ng lahat ng instructions, pagtatayo ng tabernakulo, yung priesthood, yung sacrifices, kung paano i-organize lahat ng tao and all that. Pagkatapos ibigay ng Diyos sa kanya yung tablet. Anong sabi ng Diyos? Sa lahat ng ito, you shall keep my Sabbath. Can you see the importance of Sabbath sa Diyos? For this is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I, the Lord, sanctify you. Because if you observe my Sabbath, that will distinguish you from all other nations in the world, that you are my chosen people. Isipin niyo po, ang palatandaan na sila ang piniling bayan at piniling tao ng Diyos ay yung pag-o-observe nila ng Sabat. Ibig sabihin, habang ang lahat ng tao ay abala sa pagtatrabaho, sila tigil, pati hayop, pati lupa, pati mga katulong, pati mga manlalakbay. Pahinga kayong lahat. Yan, that will set you apart. That will distinguish you that you are my chosen people. Yung observance ng Sabat. So tingin ho natin, ano lang ito? Kumbaga, parang pwedeng baliwalain? Pwedeng ipagsawalang bahala, isa-isang tabi? Tingin ko, hindi ano po. If we will just base dito sa mga scriptures na binabasa natin. So, the Sabbath is an important commandment in the scriptures. Commandment. This is a commandment. God established it at creation. Wala hong ibang, hindi si Moses ang nag-establish niyan. Hindi si Abraham ang nag-establish niyan. Ang nag-establish ng Sabbath ay ang Diyos. Number 2, it is one of the 10 commandments. Yun nga po sabi ko kanina. Bakit yung siyam susundin nating lahat?
Bakit itong pang-apat hindi? Pangatlo, Yeshua and the apostles kept it. Mismong si Jesus Christ, nag-observe po niyan ng Sabat. Kaya nga yun ang, ang tanong ko po bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas? Hindi naman ipinag-utos yan. Pero yung ipinag-utos, hindi natin ginagawa. Hindi natin sineselebrate yung ipinag-utos ng Diyos na dapat sineselebrate natin. Pero yung hindi iniutos, yun ang ating ginagawa. Yun ang ating sineselebrate. Hindi siya nag-utos na i-celebrate ang Holy Week. Pero bakit natin ino-observe? Walang inutos ang Diyos na i-observe ang Holy Week. Ang inutos ng Diyos i-observe ang Sabbath. Pero ang ino-observe natin, Holy Week, hindi natin ino-observe ang Sabbath. Pero ang Sabbath ang iniutos, hindi ang Holy Week. Hindi ang observance ng Holy Week. Malaki rin ho kasi ang pagkukulang ng mga taong tumatayo sa likuran ng pulpitong ito Kasi hindi itinuturo sa congregation nila Tama ho ako? Kasi maraming tao ang gusto nila yung tumatayo dito ay i-encourage sila. Nauuwi silang maganda feeling nila. Kaya bihira ang magtuturo ng Sabat. Di ba? The Sabbath has a spiritual and prophetic significance. It's a memorial of God's work of creation in addition to His work of deliverance. Pangalawa, it points to salvation, the ultimate rest we have in Yeshua the Messiah. It points forward to the world to come when Messiah returns and establishes His kingdom in fullness. Kaya sabi ni Lord, above all, you shall keep my Sabbath. Because you may know that I, Yahweh, sanctify you. Tingnan niyo po yung di ba? In the observance of Sabbath, in your obedience, in the observance of Sabbath, sabi ni Lord, that you may know that I, Yahweh, Yudhe Vavhe, Yehovah, the proper name, the official name of God, sabi niya, sanctify you. So yung pag-observe ng Sabbath, ito pala ang mensahe sa atin para malaman natin na siya ang nag-sanctify sa atin. And yet, marami po sa mga Kristiyano, binabaliwala ito. Hindi ino-observe. They just take it lightly. Sino may kasalanan? Ito na, hindi kayo. Mga kapatid, parang nakikita ko, nalulungkot na kayo. Parang kayo sinisisi ko. Hindi ho. Kasi kasama rin ako dyan. Ito ang may kasalanan. Yan. Because on March 7, in 321 AD, the Emperor Constantine decreed that Sunday would be a day of rest. Ang Diyos ang dineclare na day of rest. Sabado. Ito si Constantine. Hindi. Sunday ang day of rest. Yan tayo nagsimula. No? During the 4th century. At alam niyo po ba, may nanay ito At ang pangalan ng nanay nito si Catherine. Kaya po,
itong nanay nito, dahil emperor yung anak niya, siya po ay nagkaroon ng mga visions and dreams. Kaya lahat ng mga istrukturang makikita niyo po sa Israel ngayon, na meron pong pangalan ni Catherine, wala hong kinalaman yon sa kasaysayan ng Israel. Kaya naging tradisyon na lang. Dahil si Catherine na nanay nito ang nagpatayo nun. Pero sa totoo lang, yung mga Hudyo, hindi nga nila alam kung totoo yun. Yan, dahil diyan kay Emperor. Kaya po, sabi ni Justo L. Gonzales, now that Sunday became a day of rest, civil laws had to determine what work was lawful on that day. This was soon followed by ecclesiastical laws, also determining which activities were allowed on Sunday and which were forbidden. Under such circumstances, it is not surprising that Sunday was now connected with Sabbath rest and with the commandment ordering it. This was the great change introduced by Constantine's decree. It brought about a connection between Sunday and Sabbath rest that was not present in earlier Christian thought and devotion. In the long run, this would lead to discussion as to whether Sunday abolished the Sabbath, whether Christian worship should be on the Sabbath, and so on. But please take note, mga kapatid, hindi po kasalanan at walang masama na mag-worship tayo ng Sunday. Just to make clear. Dahil sa Bible po, mga kapatid, wala namang sinabi kung ano ang araw ng samba. Dahil ang Sabat po ay araw ng pahinga. Kaya kung gusto mong sumamba sa araw ng pahinga, then that's fine. Dahil ang biblical po talaga, ang diniklara ng Bible na pagsamba, ang araw ng pagsamba ay araw-araw. Kaya kung sumamba man tayo ng Sunday, nothing wrong with that. Hindi ko kasalanan yan. Kasi nga po, di ba? Even sino po ba yon? Was it Daniel? Na sumamba sa Diyos 3 times a day? Every day? So there's really nothing wrong kung sumamba tayo ng Sunday. But, let us observe Sabbath. Meaning, it's a day of rest. It's a day of rest. Ngayon, nagpulong-pulong. Pagbigyan nyo na pa ako kasi ang laki ng kinain na oras sa announcement eh. Dapat nagpipreach na ako nun eh. Yung Council of Laodicea sa Canon 29, ito po ang sabi, Christians must not Judaize by resting on the Sabbath, but must work on that day, rather honoring the Lord's Day, Sunday, and if they can, resting then as Christians. So yung mga bishop, no? Kung saan-saan nanggaling bansa, nagpulong-pulong sila, at yun po yung tinawag na Council of Laodicea, at pinagtibay nila na ang Sunday ang Sabat. O sino may kagagawan? Kayo ba? Hindi, no? And ito pa po, yung mga church authorities increasingly disparaged Sabbath observance and promoted only Sunday observance. Ano po ibig sabihin ng disparage? Ibig sabihin yan, kinriticize without respect. So yung mga pamunuan ng mga simbahan po, kinriticize without respect ang Sabbath. At pinromote nila na Sunday lang po ang dapat na maging araw ng pagsamba, araw ng pahinga. So kaya kagagawan po nilang lahat yan. Kaya sabi ni Kenneth A. Strand, this process brought about a widespread conflict of Sunday with the seventh-day Sabbath. And eventually, in medieval times, this Sunday Sabbath came to displace the original Saturday Sabbath generally throughout Europe. And then, nag-spread na ho ito all over the world. At
ipinanganak na tayo na ganito na. Araw ng pahinga, linggo. Araw ng simba, linggo. Kaya lahat, pati sa business, inalay nila ang pasok Lunes hanggang Biyernes. Or, yung sa iba po, Lunes hanggang Sabado. Linggo ang pahinga. Sa labor law natin, ang araw ng pahinga ay Sunday. Ang pasok mula Lunes hanggang Biyernes. Yung iba pong may day off ng Saturday, Sunday, galing ho yun sa bargaining agreement. Pero by law, one day lang ang pahinga natin. At ang pahinga natin, linggo. Lahat tayo nakulong doon. Kaya ngayon, hirap na hirap tayong kumawala dahil nakasistema na sa batas natin. Kaya kahit gustong-gusto nating i-observe ang Sabat, extra challenge ho talaga eh. Kasi babaguhin mo batas. Sige nga, pumunta ka dun sa baguhin mo batas. Pumunta ka nga sa Department of Labor at sabihin mo, simula sa araw na ito, ito na ang araw ng pasok ko, hindi ako papasok ng Sabado. Kaya sabi ni Jesus Christ doon sa mga Pharisees, Sadducees, and Scribes, you have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. Kaya ito pong mga minana natin na ito mga kapatid, tradisyon na to, hindi ang utos ng Diyos. Hirap na hirap tayong kumawala, kumalas, umalagwa sa mga tradisyon na ito. Kaya naglalaban na ngayon ang kalooban natin kasi alam natin ang katotohanan. Alam natin utos ng Diyos ito. Pero nakakulong tayo sa mga ginawa ng tao. Kaya panalangin po natin na talagang tulungan tayo ng Diyos. Alam ng Diyos yan eh, na ang puso natin, ang desire natin sumunod sa Kanya. Di ba? Alam ng Diyos yon. Alam din naman ng Diyos kung nasa ang katayuan tayo ngayon eh. Kaya talagang gagawin na lang natin, ipag-pray na lang natin na ipag-pray, Lord, gusto kong sundin ka, gusto kong i-observe to. Pero wala po akong magawa because of the situation. Tulungan mo ako. By the way, wala itong kinalaman sa kaligtasan mo, ha? Wag na wag niyong iisipin na pag hindi niyo inobserve ang Sabat, nawawala ang kaligtasan niyo. Wala pong kinalaman yan. Alright? Hindi ko na itutuloy. Meron po kasing susunod na slides, medyo controversial eh. Medyo controversial po yung susunod na mga slides, kaya mabibitin din lang ako, wag na nating ituloy. Basta ito po ay nakapaloob sa fourth commandment. No? Na ang sabi doon, remember the Sabbath day. Ang ibig pong sabihin, remember, observe, gawin, sundin, tuparin. No? To keep it holy. Ang reason ng Diyos, 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord. Kanya yan. Hindi natin araw yon. Kanya yan. So mga kapatid, tutuloy ho natin ito sa susunod na Sunday, no? Hanggang matapos po natin itong usapin tungkol sa Sabbath.